What's up, Gulaman? Alright. So, mag-update tayo ng ating karakter. Yung Shadow Chaser natin. Diba? So, yung gamit kong weapon ngayon, eto na, no? Medyo binabawasan ko na yung mga reef equipment kasi requirement sa guild namin na bawal na mag-reef equipment. So, iniisa-isa ko na yung mga equipment ko at saka para mas madali akong maka-join sa world pagka hindi available yung mga guildmates, no? Kasi kinikik yung mga naka-reef sa ano eh, sa world. Yan. So, pero sa offhand, no, kung i-compare yung Orleans at saka yung itong physical damage, magic damage na reef, no, mas mataas pa rin yung damage nito. Kaya nga lang, pagka ito yung suot mo, 'di ba? Makikik ka sa world. Tapos ganoon din yung staunch armor at saka yung reef na ito, yung attack, magic attack, no? Same lang sila ng damage. Siguro lalamang lang yung staunch pagka plus 15. Pero yung damage same na same lang. Tapos syempre yung ancient cape lamang 'yan dun sa ano sa reef na ignore PDEF kasi mas mataas yung ignore PDEF dito at saka may attack to. Tapos boots, no? Baka hindi ako mag-room boots. Pinag-iisipan ko kung ano yung boots na mas okay. Meron na akong mga nire-refine dito. Ito plus 8 na. Ito nabasag, 'di ba? So hindi ko alam kung ano. Siguro kung ano yung mag-uuna sa kanila, meron nga ako dito plus 13, no? Swerte to eh. Swerte pag di kailangan eh. Yan. Tapos sa accessories, no? Meron din akong binubuo. Yung sachet. So sa magic equipment, ang pinakamagandang combo ay Pocket Watch plus Exorcism sachet. No? Kahit na meron ka ng koi. No? Kahit may koi ka na. Kasi yung pagka na plus 12 mo to, yung additional or yung 10% na crit rate, no, sobrang laki ng DPS na may bibigay niya, no. Yung ibang warlock naka exorcism sachet din, no, sobrang taas nung DPS nila kumpara sa ibang warlock, no? Kaya yun, ganun din yung gagawin ko, no, exorcism nabubulol pa, exorcism sachet at saka itong Pocket Watch. Yan. Tapos 'di ba may mga nagtatanong sa PvP kung paano ba yung PvP. Pero bago ang lahat, 'di ba? Ipag-usapan muna natin yung stats ko kasi 0 strength ako diyan, 'di ba? Bug kasi yung strength at saka intelligence, 'di ba? Pakita ko sa inyo kung paano siya bug. Halimbawa yung meron ako ditong walang stats. Yan, 0 lahat. Tapos tanggalin ko 'tong Thunder Tie ko. Tsaka itong mga alaga ko. Etong bug na ito, alam na to ng mga devs. Pero hindi pa nila alam kung dapat nilang ayusin. Diba? Hindi ko maintindihan yung mga developer na yun. So, yung Abyssal Graveyard ko ng 0 strength ay 2-2-3. Ulit. 2-2-3 at pagka nag-critical, hindi ko makita yung critical. 360. Diba? 2-2-3 at 360. Ano ba yan? 2-2-3 tsaka 360. So, lagyan natin ng strength. 99. Yan. So, pag may 99 strength ka, 1-2-2. Diba? Tapos, Abyssal Graveyard ka ulit. Diba? Uy, gago. Kala ko tumaas. Yan, 2-2-3 pa din siya. Tapos, yan nun. Ayun, 2-2-3. Tsaka, 360 pa din, diba? Ayun, 2-2-3, 360. Wala siyang binibigay. Pero kung naka-Holy Dagger ka, magbe-benefit ka dun sa 240. May attack percentage kasi yun.
Pero kung hindi ka nakahuli dagger, hindi mo kailangan ng strength. Tapos, ganun din sa int, no? Hindi rin nadadagdag sa damage yung int, no? Magkakaroon ka lang ng damage sa int pagka meron ka mga int multiplier. Halimbawa, yung Sakray. Ay, ba't walang ano to? Magsuot ka. Yan, halimbawa, ito, level 30 na Sakray. Meron kasi siyang magic damage plus 3% pag 180 yung intelligence. So, doon ka magbe-benefit sa mga ganun. Pero hindi mo kailangan maglagay ng intelligence sa ngayon. Visit kasi yung ano. Hindi ko lang alam yung mga plagiarism skill kung nagbe-benefit sila sa ano, intelligence. Pero hindi mo kailangan, no? Hindi rin naman malaking damage ng mga plagiarism skill. Tapos, skill, no? Update sa ating skill 3, 5, 4, 10 na, no? Ito na yung ina-upgrade ko. Pag nag-5 to, Abyssal Graveyard na. Yan. Wala pa akong Zenny. Tsaka wala pang points. Kulang pa sa level. Yan. So, balik tayo sa build. Yan. So, sa PvP build naman, diba, ito medyo crucial yung PvP build. Saan ba yung pang PvP ko? Ito, Yo-Yo. So, sa PvP, kailangan mong gumamit ng Vanish kahit visible ka pagka nag-Abyssal Graveyard. So, hindi gumagana dito yung reduction ng Vanish, yung 80% kapag may Abyssal Graveyard na nakalapag. Pero, yan, kailangan mo siya sa gameplay, no? Kasi kahit hindi gumagana yan, gumagana siya na hindi, no? Gumagana na hindi kasi meron siyang cast delay yung 0.5 seconds. So, pwede ka maka-dodge doon sa 0.5 seconds. Parang Dota, no? Na magkakaroon ka ng 80% reduction. At saka kailangan mo, yun lang, pang-initiate or pang-tagos sa guild versus guild. Halimbawa, papasok ka ng guild versus guild. Di ko kasi mapakita sa inyo. So, kumpulan yan kung papasok ka. Kailangan mo mag-vanish para makunat ka. Tapos makatagos ka sa kabilang side. Para maka-free hit ka or makatira ka ng mga players na walang land protector. Yan. So, test natin sa PvP. So, sa PvP, hindi mo kailangan na sobrang damage. Kasi mataas na talaga yung damage ng Shadow Chaser. Kaya, ang equipment ko dito, yan. Diba? Meron akong Goblin Leader para medyo papakunat. Pero, importante dito, tingin ko yung ignore defense tsaka ignore MDEF sa PvP kasi medyo mababa yung damage ko pagka mababa yung ignore def. And so test natin sa 130 kung may mapapatay tayo. Whale, naka moonlight. Yan, diba? Okay naman, diba? Patay. Solid. Medyo matagal nga lang. Hanap pa tayo na ibang papatayin. Tsaka kailangan mo, ayan, yung mount mo. Pindut-pindutin. Tapos syempre yung combo. Mag-ano ka? Ambush. Maglalag ah. Pag-ambush ka para sa stun, hindi naman lahat naka-orc. Tapos kailangan mo syempre nung ruwak or yung sight. Kati ng warlock na yun.
Balikan ko yan. Wala na yata akong buffs. Kaya pala. So, yun yung importante din. No? Pag wala kang buffs, mahina ka. Buffs tayo. Hindi pala naka-auto. Diba? Diba ang kunat ko? Kahit nabasagan na. Nahubara na pala. Ano ba gamit ko dito? Ako. Ito. Ba't nawawala yung auto ko? Isang problema din to, yung arm cannon. Kasi, tawag doon, ignore flee. Diba, na-stun siya. Wala kang ult eh. Instant slash to pala. Patay pa rin siya. Diba? Mas banish ka. Katay ng arm cannon talaga. So, yun yung kailangan kong pag-aralan. Or kung paano siya lalabanan. Actually, pwede ko siyang i-teleport. Diba? Para hindi siya makapag-arm cannon. Yan, teleport ko siya. Tapos, i-intimidate ko. Ay, intimidate. Tawag dito. Close confine. Para hindi niya ako ma-ADR. Yan yung mga kailangan mo malaman sa PvP. Yan, yan, may mahabol sa akin. Diba, nakapatay pa ako. Wala na HP. Itong priest na ganito, medyo makunat to. Medyo mahirap patayin niya. Kailangan kong hubaran niya. Pero pag ganyan, nagka-clash sila. Diba? Babagsakan mo lang yan ng Abyssal Grave. Tapos tatakbuhan mo na yan. Bahala na sila dyan. O, diba? Namatay siya. Ganyan ang gameplay. Tapos ito, galaban sila. May warlock dito. Siyempre, galit tayo sa warlock eh. Tayo natin warlock. Tayo natin yan. Pagka nabagsakan mo na siya, punit. Yan. Pag basta nabagsakan mo siya ng Abyssal Graveyard, yung mga warlock, may stagger yan or may ma-flinch yan. Mahirapan niyang bumanat. Yan. So, yun lang muna no, for our PvP. Pakita ko na skill build ng PvP. So, sa PvP, marami kang kailangan na skill. Yung ambush, kailangan mo siya kahit hindi. Pagka GVG, mahirap siyang gamitin. Pero, syempre, minsan sa GVG, mayroong mga solo-solo player na naliligaw, di ba? Pwede mo silang istanin. Tapos, syempre, improve flee. Double attack, kailangan mo. Kasi, magmi-miss ka pag nag-crit. Nag-proc yung crit mo. Magmi-miss ka. So, kailangan mo double attack. Tapos, yung ibang passive, level 5 yung plagiarism ko dito, tapos yung nakakopy sa akin yung
anong tawag dito? Inspiration ata. Para sa hit rate. Hallucination mo pala. Para sa flee, tsaka magic reduction. Pampakunat, tsaka para mas mabilis tumakbo. No? Tapos vanish, kailangan mo. Tsaka yung cooldown. No? Ba't ako nakakapatay? AFK na nakapatay pa. Labas na nga tayo. Tapos kailangan level 5 intimidate, level 5 close confine. Para yan sa yo-yo or 6v6. Tapos strip, kailangan mo na strip pang 6v6. Tsaka pwede rin sa guild versus guild. Tapos manhole, chaos panic, kailangan mo to sa guild versus guild. Tapos yung mark of death, depende na lang sa'yo, no? Pwede kang maglagay, pwedeng hindi. Kasi meron namang ruwak, di ba? Pero ayun nga, medyo depende na lang kung paano mo siya lalaruin yung skill. Yan. Tapos pwede kang maglagay ng 310. Pag level 5 kasi to, goods na goods yung 50% reduction sa attack, magic attack. Medyo kukunat ka doon. Goods siya sa 6 versus 6. Tapos deadly infection, syempre importante para doon sa resistance. Tsaka yan, wala nang kailangan na passive. Tapos ang stats mo, syempre yan, 0 strength, 99 agility para sa flee, tapos dex para sa hit rate, at saka sa strip, chance, tsaka luck, di ba? Kailangan mo ba ng vitality? Depende na lang din sa'yo, no? Pwede kang maglagay, pwedeng hindi. Pero pwede ka kasi mag-pump na lang ng HP sa handbook para tumaas-taas yung HP mo sa vitality. So okay lang din kung wala, okay kung meron, di ba? Ikaw na lang bahalang mag-adjust ng stats mo. So yun lang muna sa ngayon, no? At kung meron kang katanungan, di ba, pwede mo i-comment sa ating comment section. At kita-kits next sa video. Bye-bye!